Yo, what's up mga kayodudes? Magandang araw sa inyo. So sa video na to, ikikwentuhan ko lang kayo tungkol sa riding experience natin dito sa MIUI 125S habang may biyahe tayo papuntang Pangasinan. So time check nga pala is 8 o'clock in the morning. Today is Tuesday at medyo marami na mga sasakyan. Medyo tinanghali na ako ng gising nagbalik tulog. Dapat ang ride sana is 4 o'clock in the morning. Hirap kasi makatulog minsan lalo pag may rides kinabukasan. Excited siguro. So anyway, isa rin kasi ito sa mga gusto nating gawin yung mga pag long ride gamit si Mio ay 125S. Tawag nga pala sa kanya is M3 dito sa Pilipinas. Bali kasama pala natin si OBR para may konting bigat naman at pagkaroon ng play sa shock. Bali sa Pangasinan pala ang province namin. Yung nanay ko, tiga San Carlos. Tapos tatay ko naman, tiga Malasike. Bali pure Pangalatok talaga tayo. Kaso laking Maynila na rin kaya hindi masyadong makapagsalita ng salitang Pangalatok. Pero nakakaintindi naman. Ika nga sa salita nila Daisit Labat or konti lang. Anyway, marami nga din palang mga naggagandang beach dito sa Pangasinan. Diyan yung Binmaley, Lingayen, tsaka yung Bulinaw. Yun lang kasi ang alam ko na malalapit na beach dito malapit sa amin. Kaya doon ko na lang kayo siguro ililibot. Pero sa ibang beaches na, gagawin ko na lang na separate videos. So anyway, simula dito sa Pasig hanggang dun sa pupuntahan natin sa San Carlos, Pangasinan is around 200 kilometers. Medyo malayo-layo din siya. Tapos first time pa natin gagawin to kasama si OBR. Yung magmomotor papunta doon. Kaya good luck sa amin. Alam ko naman di tayo pababayaan ni God Dito lang kasi tayo nagmomotor. City riding lang. Dati kasi bumibiyahe kami doon ng bata pa. Gamit lang namin yung bus. Tapos sasakay kami sa Cubao. Sa Cubao Terminal 5 star o kaya Solid North. Tapos yung biyahe umabot ng 6 to 7 hours. Pero ngayon nakamotor baka medyo mabilis naman siguro. Ewan ko lang. Or baka ganun lang din siguro kasi minsan puro stopover pag nakangalay na. Ayun, pahinga-hinga rin sa gilid. Pero syempre, enjoy lang natin yung rides Tingin ng mga magagandang views, mga puno at bundok. Makaka-relax, di ba? Enjoy lang natin yung biyahe. Sarap kaya magmotor para ka lumilipad. Pero kailangan din safe parate, di ba? Kailangan proper gears, mga riding jackets, pants, riding shoes, gloves, saka pinaka-importante yung helmet. Kailangan din kondisyon din ng motor syempre lalo pag long rides. Check ang langis, mga gasolina, gulong, mga ilaw, kung lahat nagana. Syempre huwag din magbaon ng lakas ng loob. Dasal syempre, maging ligtas ang biyahe. Hindi ko rin nga pala tanda yung kasi matagal-tagal na rin na biyahe sa first time lang magmomotor Bali ang gamit ko pala yung Google Map. Sabi niya dito, 7 hours natin siyang babaybayin Kaya pala mga kayo dudes, pag di nyo kabisado yung daan ingat-ingat lang. Huwag kayo masyado nagmamadali. Mahirap na madisgrasya. O mahirap na malubak. Daan-daan lang pag di nyo kabisado yung mga dadaanan chill ride lang, mahirap na madali. Pero according dito sa Google Map, halos dire-diretso lang din naman yung papuntang Pangasinan. Mag-i-EDSA pagkaling dito sa Pasig, Monumento, kakanan pa Valenzuela. Yan, ayun na, tuloy dire-diretso na MacArthur Highway, Bulacan, Pampanga, tapos Tarlac. May mga konti lang din ng mga lilikuan pero pag naka-Google Maps ka naman di rin naman niya kayo ililigaw. Tuturo din naman sa inyo yung mga tamang daan Yun nga, takbon chubby lang. Pagpatag nga pala tapos naka full throttle.
Tama si OBR, around 80 kph. Top speed na yun. Tapos pag minsan pag ako lang mag-isa, ayun, umabot siya ng 100. All stock pa yung panggilid nito. Tapos pag paahon naman, katulad ng mga Baguio, 40 kph lang kasama si OBR. Tapos pag downhill, palusong, mga around maabot minsan 90. Mga ganyan. Kasama ko pa rin si OBR. Depende kasi sa sa weight ng rider tsaka si OBR. Tapos may mga dala pa kaming gamit. Pagdating din pala sa fuel efficiency nito, matipid talaga to si M3. Siguro mga 3.5 liters. Nakakaya takboy na mga around 100 kilometers, more or less. Estimate ko lang naman. Bali, average fuel consumption niya, mga naglalaro, 50 to 54 kilometers per liter. Depende sa piga. So matipid talaga to si M3 sa gas. Bali, ang model nitong gamit ko na to is 2018 pa. All stock pa halos, mga panggilid niya. Yung odometer niya is 18,000 pa lang. Di na lang kasi magamit OFW kasi ako. Kaya pag wala, yun, nakatingin ka lang sa bahay. Minsan, tatay ko yung gumagamit pag lumuluwas dito sa Maynila. Medyo ramdam mo din pala yung talbog sa shock na to ni M3. Lalo pag long rides, medyo tapos malubak. Ayun, matagtag siya. Kailangan lang kondisyon lang yung sarili mo tsaka yung kailangan kondisyon lang yung katawan Hindi kasi malapad yung upuan ni M3, lalo na yung stock, ang tigas sa puwet, tigas sa atay. Pero pinalitan ko na rin siya ng aftermarket na upuan. Medyo malambot. Diyan ko nakuha sa C6. 2,000 yata yung bili ka nun. Okay na rin, medyo malambot. Laking tulong na rin sa puwet yun. Pero pag nangalay ka naman pwede ka naman mag-stop over Style ko kasi, pag naka 2 hours na akong non-stop na ride, afternoon, pahinga naman. Kahit mga 1 oras. Ayun, pwede kayong mag-refreshment sa gilid-gilid. Pwede kayong mag-buko juice, 7-Eleven, kaya mag-inasal, Jollibee, o kaya McDo. Masarap din naman gamitin to si AM3, lalo na sa long ride Mag-andalhin. Sarap isingit, lalo na sa traffic. Mabilis din naman itong motor na to tsaka hindi hirap ang makina kahit naka full throttle na. Saktong speed lang. Kayang kaming dalhin ito ni OBR kahit marami pa kami mga dalang gamit. Naibiyahe ko na rin pala siya sa ibang long ride, sa Pagudpod, Bigan, Ilocos Norte, tapos pabalik Pangasinan. Para na kami nag North Loop basic lang kay Mickey to. Katawan mo na lang susuko dito sa motor na to Basta kailangan alaga lang parati sa maintenance, change oil, gasolina, tire pressure, ganyan. Siyempre pagpahingahin mo rin kahit every 100 kilometers na tinatakbo para maka-recharge din. Parang tao lang yan Nga pala, balay, gaganda rin pala ng mga kalsada dito papuntang Pangasinan. Yun, dire-diretso lang. Tapos karamihan ng kalsada, asfaltado na rin Ganda rin ng mga view, mga bundok. Pwede ka mag-unli piga. Nakaka-relax. Ayoko lang minsan dito, magmaluwag yung kalsada yun nga, yung bugso ng hangin, malakas. Para kang itutumba Yun lang naman. Kaya ingat-ingat lang tayo mga kayodudes. Ride safe lang parati. So talagang solid talaga pumunta rito sa Pangasinan Kaya gustong-gusto ko dito umuwi nagmamotor. Siguro yung madalas ang pag-uwi ko dito. Masarap dito kung gusto niyo mag-outing, ayan, pumunta sa mga beach. Yan, magaganda yung dagat nila dito. Malayo sa pollution. Malayo sa problema. Solid talaga pumunta dito mga kayodudes.
Medyo nakakapagod nga lang kasi galing pa kasi kami ng Pasig tapos biyahe mga 7 to 8 hours. Meron din kasing mga stopover, eh. Siyempre kailangan din nating umihi, pahinga, kumain. So, sa lahat po ng mga taga Pangasinan, shoutout po pala sa lahat ng taga Pangasinan. Sa mga Aro, especially sa mga taga San Carlos at Malasiki. Naro ko kayo, amen. So paano mga kayodods? Sana nag-enjoy kayo sa pamamasyal natin. Pasensya na kung medyo nabitin kayo sa kwentong ko 'to. At hanggang dito na lang ang video na 'to. Tatapusin ko na. Hanggang sa muli. Paalam.